nandoon sa bahay nila si Jesus kung saan si Marta ay naglilingkod pa rin, si Maria ay nandaan niya ng paa ni Jesus. Ngayon po kasi yung binasa natin sa Gospel of Luke. Pero ganun pa man po, pareho pa rin yung karakter nila. Si Marta, busy. Si Maria, nakikinig kay Jesus. Kaya po, sa tingin ko, yung parang asiwang tanong o sabi ni Marta kay Jesus, nung napapagod na siya, nung sabihin niya, Panginoon, sabihin niya po ninyo sa kapatid ko, tulungan naman ako, valid yun. Kasi napapagod naman talaga tayo, di ba? Kapag ikaw lang yung gumagalaw. Reasonable yung maramdaman ni Marta na humingi ng tulong, lalo na sa kapatid niyang Maria. Sa kapatid niyang si Maria. At meron po akong dalawang pagmimilay, ayon din sa kultura nila noon, kahit sa kultura ng Pilipinas, kung bakit reasonable ang pagkaligaga at pagkagalala ni Marta. Una po, sa kultura nila at kultura natin, kapag may bisita, talagang inaasikaso po natin, no? Inilalabas lahat na pwedeng ilabas. Lalo na yung mga pipingan na magaganda na kapag ginamit ng anak na papagalitan. No? Yung mga baso, mas maganda pa sa akin, pero hindi na ginamit kasi maganda. Amoy ipis naman. Kaya pinabalawan mo na bago yung pag-aabot sa bisita. Hindi mo ba kasi, totoo nga naman, bisita si Jesus, tapos hindi inaasikaso ni Maria, hindi siya tumutulong para makabilis yung maaring iniluluto ni Marta. Pero alam niyo po, yung pinaka-nagkakalitulog si Marta, hinayaan kasi siya ng kapatid niya. Pangalawa, katulad po sa Pilipinas, noong unang panahon, maaaring nag-alala si Marta kasi noong panahon din iyon, bawal maiwan ng solo-solo ang lalaki at babae. Lalaki si Jesus, babae si Maria. Di ba po noong kwento ng mga lolo-lola natin? O kahit ang yung mga nanay pa dito. Dati, kahit naniligaw na yung lalaki, hindi pa sila pwedeng magtabi sa upuan, hindi pa. May mga kwento pa nga na hinawakan lang yung kamay, pinakasal na. Kaya po, kaya mag-iwan sa sala, dalawa lang sila. Maaari na parang doon si Marta, ano na lang sasabihin ng mga kapit-parin namin? Lalaki si Jesus, babae si Maria, nag-iwan sila doon. Pwede po yun. Kaya maaari si Marta, pinuprotektahan na naman niya si Maria sa mga chismis na pwede kumain. Ang daming tanong sa isip ni Marta. Pero po, alam nyo, kahit na si Marta yung humingi na pagsabihan ng kanyang kapatid na si Maria, na-lecturer siya ni Jesus, ang na-lecturer si Marta mismo. Ang sabi po, sa bandang huli, sabi ni Jesus, mas pinili ni Maria ang isang mahalaga. Ano nga po ba yung isang mahalaga yun? Ito ang pakikinig sa salita ng Diyos. Alam niyo po, sa totoo lang, no? Na-appreciate naman ni Jesus yung mga effort ni Marta. Hindi naman niya yung binaliwala. Kaya nga yung sabihin niya ito, pahinahon, no? 2 beses niya sinabi yung pangalan niya. Marta, Marta, naliligalig ka at nabalang-bala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Kapag galing kayo mga magulang, isang beses mo lang sinasabi yung pangalan, di ba? Parang natanay ko, Henry! Ganun ka. Pero kapag natitindig pa yung mga magulang, inuulit pa yung pangalan mo. Ayaw ko ulit yung pangalan ko. Pwede,
di ba? Alam mo, pag hindi magaling yung nanay mo, uulitin niya yung pangalan mo. Dito po si Jesus, inulit-ulit pa niya. Ibig sabihin na hindi pa siya o hindi pa siya galing. Martha, Martha. Kaya po, sabi natin na yung pag-refer niya kay Martha, yun ay out of love pa rin. Kasi nga, para kay Jesus, mas mahalaga ang manipalagaran niya ang mabuting balita. Ayon naman po sa John chapter 6, o ayon naman po sa Matthew chapter 20 verse 28, just as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many. Ang anak ng tao, o si Jesus, ay bumaba sa langit, hindi para magbikuran, kung hindi para magbikor. Kaya para sa sabi ni Jesus, bumalik ka, hindi ako pumunta dito bilang bisita, hindi para magbikuran mo. Pumunta ako dito para ipahati ang mabuting balita, ang mahalaga, ang kaligtasan. Kasi yung ayusin o inaasikaso ni Martha na pagkain, nakapubusugan niya yung naminawan. Yung galalaga ni Kristo, salita ng Diyos, nakabubusog ng katawan at kaluluwa. Kaya mas mahalaga ang pakinig kay Jesus. Mas mahalaga na tayo ay nasa paanan ni Jesus. Mas mahalaga ang lumapit tayo kay Jesus. Kaya sabi ko, in Peter sa John chapter 6 verses 63, noong tanongin sila ni Jesus, iiwan niyo ba ako? Ang sagot ni Pedro, pwede ko po kami pupunta. Nasa inyo ang salitang nagbibigay buhay. O, kung na kay Jesus na ang salitang nagbibigay buhay, bakit na tayo nakakalimutan o nakakalata sa ibig-ibang ng bagay? Kaya po, ang paanyaya sa atin ngayon, nawa, huwag tayong gaano maging abala sa ibang bagay. Mas magkakulan din natin ang pansin ang pagdapit kay Jesus. Kundi po, huwag sana tayong gaano maging abala sa ibang bagay. Baka nakakalimutan natin ang isang mahalaga. At yun, ang pagdapit kay Jesus. Ang makinig sa Kanya. Dahil ang pagdapit kay Jesus ay pagdapit sa Diyos. Ang pagdapit sa Diyos ay pagdapit sa buhay na walang hanggan na siyang hantungan natin. Sabi nga po St. Teresa of Avila, God alone suffices. Kaya po no, may tatanong ako ulit, may tatanong ulit ako sa inyo. Alin nga ang tatutulog po natin? Yung mga pinagkakaabalan ba ninyo, mahalaga ba yan para kay Jesus? Yung bang mga pinagkakaabalan natin, mahalaga ba yung mga yan para sa buhay na walang hanggan? Pag